Celia, ano rin naman bang problema? Tanong ni Jeric. Gusto ko na magpahinga. Hayaan mo na lang muna ako. Sagot naman ni Celia. Aakyat na sana siya patungo sa kanilang kwarto nang pigilan siya ni Jeric. Hindi, pag-usapan natin to. Let's make a deal. A deal? Bakit kailangan ko makipag-deal? Ano? Paghahatian ka na rin ba namin ni Maureen? Nahihirapan ka na? Letanya ni Celia. Nagpamewang na nga lang si Jeric tsaka nagbuntong hininga. Sige Celia, hindi na ako makikipagkita kay Maureen. But please, hayaan mo maging tatay pa rin ako sa magiging anak ko sa kanya. Mahal kita. At mahal ko rin ang magiging anak natin pero mahal ko rin ang magiging anak ko sa kanya, Celia. Patawarin mo ako. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad sa'yo. Sana'y maunawaan mo naman ang sitwasyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sweetie, nararamdaman mo na ba siya? Tanong ni Zelia sa kanyang asawang si Jeric. Magkatabi sa may couch ang mag-asawang sina Zelia at Jeric. 6 na taon silang nagsasama bilang mag-asawa at sa tinagal-tagal ay ngayon nga lamang sila biniyayaan ng supling. Anak ng bilyonaryo si Jerry Cornejo kaya nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente, tapos ay solong anak lang din siya kaya sa kanya lahat na ipamana ang mga properties and businesses na naiwan ng kanyang mga magulang. Nagkakilala nga sila ni Zelia sa kanyang kumpanya dahil dati niya itong sekretarya na ngayon ay pinagpasyahan na ni Jeric na maging full-time housewife na lamang si Zelia. Kumpara sa estado ng buhay ni Jeric, masasabing laki rin sa hirap si Zelia at nang makapagtapos ay saka lamang nakahanap ng maganda at formal na trabaho. Uli lang lubos na si Zelia kaya naman tanging ang pamilya na lang talaga niya, ang kanyang asawang si Jeric at ang kanilang magiging anak. Maituturing din na isang perpektong pamilya ang kanilang pagsasama dahil sa pagiging maalaga at pagkaroon nila ng respeto sa isa't isa. Kinaiinggitan din sila ng marami dahil sa pagiging malambing nila at sweet, lalo na kapag nasa opisina sila. Ngunit kahit nasabihin na nakapangasawa ng mayaman si Zelia, nananatili pa rin itong mapagkumbaba at hindi malang nagyabang o lumaki ang ulo kaya naman malaki ang respeto sa kanya ng kanilang mga empleyado. Oo, sweetie. Ito, sumisipa na siya. Alam niyang nasa paligid lang talaga ang daddy niya. Excited na sambit naman ni Zelia kay Jeric habang nakatigit naman sa kanyang tiyan ang tainga ng asawa at pinapakiramdaman ang muling pagsipa nito. Hindi naman mapapantayan ng anumang bagay nang sa wakas ay natsyempohan din ni Jeric na muling sumipa ang kanyang anak. Maya-maya pa ay tinanong naman siya ni Zelia. Anong gusto mong ipangalan sa kanya, sweetie? Tanong ni Zelia. Sandali namang nag-isip si Jeric at sa katunayan ay may naisip na siya. Dahil mahilig ka sa bulaklak na Dahlia? Dahlia, ang gusto kong ipangalan natin sa kanya. Siguradong sagot ni Jeric. Napatango naman si Zelia tandaan ng kanyang pagsang-ayon. Oo nga, ayos din yun. Ngayon, baby, ikaw na si Baby Dahlia, ang aming munting prinsesa. Nakangiting sabi ni Zelia habang marahan na hinihimas-himas ang kanyang bilugang tiyan. Ilang sandali pa ay marahan na rin tumayo si Jeric at saka nagpaalam. By the way, sweetie, may aasikasuhin lang ako ha sa opisina. Babalik naman ako kaagad. Paalam pa niya. Napatanong naman si Zelia dahil sa biglaan na naman ang kanyang pag-alis. Hindi kasi ito ang unang beses na ginawa ito ni Jeric na naging simula ng malaking pagdududa sa kanya ng kanyang asawang si Zelia. Ano namang gagawin mo doon? Taas kilay na tanong ni Zelia na pinipilit pa rin sa kalmadong tono. May kukunin lang akong ilang files. Hindi ba balak nating magtagaytay bukas? Para dito ko natapusin ang ilang trabaho ko para bukas sa inyo na ako focus ni Baby Dahlia. Sagot naman ni Jeric.
Ngunit tunay nga na talent na ng kababaihan na magkaroon ng tinatawag na girl's instinct, kung saan kapag nagsimula na silang maghinala ay iisa lang ang ibig sabihin ng hinalang yan. At iyon ay totoo at hindi nagkakamali. Ano oras ka makakabalik? Bala ko kasi sana magluto ng paborito mong menudo. Segue naman ni Celia, ngunit sa puso niya ay nagdududa na siya. Tumingin naman si Jeric sa kanyang relo. Give me an hour or more? Kasi for sure may mga extra pa rin na iistorbo sa akin doon. Pero sige lang, magluto ka para malibang ka na rin. Basta uuwi ako, okay? I love you. Aniya, tsaka hinalakan sa noo ang kanyang asawa. I love you too, ingat ka. Tugon naman ni Celia nang nakangiti sa paglayo ni Jeric ay unti-unti na ring napapawi. Mula nung mabuntis siya, wala pa mang halos isang buwan ay nakita na ni Celia ang malaking pagbabagong ito sa kanyang asawa. Sunod-sunod din kasi noon ang pagsugod sa kanya sa ospital dahil sa palagian nitong pag-spotting hanggang sa tuluyan na nga siyang duguin ng malakas na naglagay sa kanilang baby sa alanganin. Simula noon ay nakita na ni Celia ang malaking pagbabago kay Jeric kaya naman naghinala na siya na baka'y may iba na itong babae. Ilang sandali pa, wala pang ilang minutong nakakalayo si Jeric, ay inutusan na rin ni Celia ang kanyang personal driver. Saan po tayo, Ma'am Celia? Magalang na tanong sa kanya ng kanyang driver. Sundan mo lang sa sasakyan ni Jeric. Huwag kang magpapahalata. Seryosong sagot naman ni Celia at saka tuluyan ng pumasok sa loob ng sasakyan. Okay, ma'am. Mabilis na tugon naman ng driver. Nagawa na ito ni Celia noon. Nasundan si Jeric sa pupuntahan nito. At mahinala na rin siya kung sino ang babae ng kanyang asawa. At yon ay walang iba kundi si Maureen, na sa pagkakaalam niya ay girl best friend ni Jeric. Aminado siyang sa tuwing makikita niya si Maureen ay hindi niya mapigilan ang dalaga sa angking ganda at sexy nito. Samantala, doon na nga nanginig ang buong katawan ni Celia nang mapatunayan niya na doon na naman kina Maureen ang kanilang patungo. Mga hayop kayo. Hanggang ngayon pala nagkikita pa rin kayo tapos buntis din si Maureen? Paano mo nagawa sa akin to, Jeric? Paano mo nagawa sa akin to? Mariin at mangiyak-iyak na sabit ni Celia sa kanyang sarili habang matalim na pinapanood sina Maureen at Jeric na napili pa talagang maglampungan doon sa gate. At dahil nga hindi na rin kinaya ni Celia ang tagpong yon, ay minabuti na lamang niyang umalis. Sige kuya, bumalik na tayo sa mansyon. Utos niya sa kanyang driver at kaagad namang sumunod ang lalaki. Halos ilang oras rin na naghintay si Celia kay Jeric na inabot na ng gabi bago nakauwi. Lumamig na nga ang kanyang nilutong menudo at doon sa may dining area siya nadatna ni Jeric. Sweetie, I'm so sorry na late ako. Grabe, ang dami ko kasing naabutang trabaho sa opisina. Kung hindi pa ako dumating, walang makakaresolba. Paliwanag kaagad ni Jeric at saka hinalikan ng asawa sa pisngi. Blanco nga lang ang itsura ni Celia. Dala na rin ang pagbabago ng kanyang hormones dahil sa pagbubuntis ay hindi na mapigilan ni Celia na mawala ng kontrol sa kanyang sarili at nararamdaman. Napansin naman kaagad ni Jeric ang pagbabago ng mood ni Celia at hinala niya dahil ito sa pagiging late niya. Alam niyang magagalit si Celia kaya naman inaamon niya ito ngayon. Sweetie, malambing na sabi ni Jeric sa kanyang asawa. Doon ay sumagot naman si Celia na blanco pa rin ang itsura. Malamig na yung pagkain, iinitin ko lang. Sabi ni Celia. Tatayo na sana siya nang pigilan siya ni Jeric. Hindi, wag na. Okay lang. Kahit naman lumamig ang niluto mo. Alam ko namang masarap pa rin yan eh. Sabi ni Jeric. Pilit pa nga niya itong binubola ngunit talagang tila na wala na sa wisyo si Celia. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Utal na tanong ni Jeric. Mula sa kawalan ay bumaling na rin ang tingin si Celia sa asawa at tinitigan pa ito sa kanyang mga mata. Nakikita pa rin ba kayo ni Maureen? Pigil na tanong ni Celia kay Jeric. Napakunot naman ang noon ng lalaki. Ha? Tanong niya. Jeric, huwag mo nga akong gawing tanga. Nakikita pa rin ba kayo ni Maureen? Muling tanong ni Celia. At sa pagkakataong ito ay mayroon ng diin ang kanyang pagkakasambit ang mga salitang yan.
Huminga naman ng malalim si Jeric. Alam niyang galit si Zelia at kapag nagsimula itong mag-usisa, ay mahirap nang muli itong amuhin kaya naman para makabawi ay mahinahon na lamang niyang pinagaan ng loob ng kanyang asawa. Zelia, stop stressing yourself. Gusto mo bang maulit na naman yung dinugo ka? Na halos malagay sa alanganin ng bata? Enough, Zelia. Kung naniniwala kang mahal kita, ititigil mo ang pag-overthink mo. Malumanay na sambit naman ni Jeric. Ngunit sa halip na kumalma ay lalo lamang nagsumiklab ang galit nito. Yun na nga eh. Ikaw na lang lagi ang dahilan kung bakit nasistress ako. Kanina sinundan kita. Wala ka sa opisina dahil ang totoo ay na kay Maureen ka nagpunta. Tapos buntis siya. Jeric, sabihin mo nga sa akin ng totoo, ikaw ba ang ama? Mariing tanong ni Zelia. Napahampas pa nga siya ng kanyang dalawang kamay sa lamesa at nanilisik ang mga matang tumingin kay Jeric. Palibhasa ay mabait at tahimik si Zelia kaya naman ngayon lamang nakita ni Jeric na ganitong kagalit ang kanyang asawa. Zelia, sambit ni Jeric. Matagal ko nang inoobserbahan ang kilos ninyo. Matagal ko nang itinatago ang galit ko sa inyo. Ang sama ng loob. Jeric, magkakaanak na tayo. Huwag ka naman ang maglihim sa akin. Maging totoo ka. Dahil ayoko namang hanggang sa lumabas ang anak natin, ay masama pa rin ang loob ko dahil sa mga itinatago mo. Kaya Jeric, please, maging tapat ka naman sa akin, no? Dugtong ni Zelia. Unti-unti na nga rin namumuo ang mga luha sa mga mata ng babae na konting salita pa ay siguradong lalagpak na ang kanyang mga luha. Natahimik naman si Jeric at parang pinag-iisipan ng isasagot. Zelia, ang mahalaga eh. Ang mahalaga ay sa'yo ako umuwi. At ikaw ang tunay na asawa. Sabi niya pa. Pagpapatunay lamang ay may kabit nga siya at iyon ay si Maureen. Anak din ng isang mayamang negosyante. Doon ay tuluyan na nga tumulo ang mga luha ni Zelia. Sa sobrang sama ng kanyang loob ay hindi niya na nga napigilan pa kanyang sarili at makontrol ang tono ng boses na mapasigaw. Walang hiya ka! Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nasisikmurang saktan ako? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba ako lang? Hindi na kita nakikilala? Sigaw ni Zelia at saka padabog nang nagtungo sa itaas ang kanilang mga kwarto. Zelia! Zelia! Malakas na tawag naman ni Jeric ngunit hindi na lumingon pa ang kanyang asawa. Simula ng araw na yon ay nagbago na nga ang pakikitungo ni Zelia sa kanyang asawang si Jeric. Naging malamig na ito sa kanya ngunit si Jeric naman ay ganun pa rin at hindi nagbabago. Hindi niya sinasabayan ng init ng ulaw at galit ni Zelia, bagkus ay araw-araw niya pa rin itong inaamo. Nang makalipas ang ilang linggo, inimbitahan sila ng auntie ni Jeric na bunsong kapatid naman ng kanyang ina para sa isang salo-salo dahil sa ika-60 kaarawan nito. Kabilin-bilinan nga niya na huwag mawawala si Zelia kaya naman kahit na ayaw talaga ni Zelia na sumama ay napilitan na rin siya dahil alam niya kung paanong magtampo ang kanilang auntie. At isa pa ay sobrang bait din ito sa kanya kaya naman hindi niya talaga ito mahindian. Sa kabilang banda, nang makapasok sila sa mansyon ng ginang ay pumasok na sila kaagad sa loob. Nagpanggap na nga lang si Zelia na okay sila para hindi na sila ma-issue pa. Happy birthday, auntie! Bati kaagad ni Jeric sa kanyang auntie nang makita niya ito. Doon ay nakangiti na rin bumati si Zelia. Happy birthday po! Bati niya. Beneso-beso naman sila ng ginang at sinalubong ng magandang mga ngiti. Tuwang-tuwa nga sila nang makita ang dalawa. Jeric, I'm glad that you came! Oh, Zelia, ang laki na ng tiyan mo. Kailan ba lalabas ang baby na yan? Masayang wika ng ginang. Sa isang buwan po, Miss Claire. Sagot naman ni Zelia. Natuwa naman si Auntie Claire at sigurado siyang kauna-unahang masaya dahil sa wakas ay magkakaanak na rin sina Jeric at Zelia. At ito ang kauna-unahang magiging apo sa kanyang pamangkin. Wow, ngayon pa lang ibinabati na kita. Kayo nitong pamangkin kong si Jeric. I know that both of you will be good parents for this little one. Kaya ikaw, Jeric, wag mong sistesin tong si Zelia ha dahil makakasama yun sa baby ninyo. Be good, okay? Just like your dad, to your mom. Taas kilay namang sabi ni Auntie Claire kay Jeric
at nagpahaging pa rito. Napatingin naman ng makahulugan si Zelia sa asawa sabay pa simpleng umirap. Yes, of course, auntie. Good boy kaya to. Hindi ba, sweetie? Tanong naman ni Jerry kay Zelia. Hindi pa man nakakasagot ang babae ay sabay na silang natigilan ng kunin ang atensyon ni Auntie Claire ng mag-inang Celeste at Maureen kaya naman napalingon na rin doon ang dalawa. Oh, Maureen! Celeste! May amiga, mabuti nakarating kayo! Masayang buhat naman ni Auntie Claire kina Maureen, tsaka nilapitan ng mga ito at binigyan ng tigi-isang beso. Yes, of course, Miss Claire. BFF ka nitong si Mommy, kaya bakit naman namin palalampasin ang pinakamahalagang araw mo? Nakangiti namang sagot ni Maureen sabay tingin sa mag-asawang Jeric at Zelia. Hindi naman maiwasan ni Zelia na mapatingin sa tiyan ni Maureen at makaramdam ng ines at asiwa. Jeric, nandito na pala kayo. Hi, Zelia. Masayang bati ni Maureen sa dalawa. Hi. Matipid na tugon naman ni Zelia. Ayaw niya namang ipahalata na may something sa kanilang dalawa dahil baka masira pa ang mahalagang araw na ito sa Auntie Claire nila kaya nagmaang-maangan na lang siya. Sa kabilang banday, hindi naman nakaligtas kay Auntie Claire ang lumulobo na rin siya ni Maureen. Maiba tayo, buntis ka rin pala, Maureen? And then who's the lucky father? Mitikulosa niyang tanong. Napalunok naman ang laway si Zelia at saka tiningnan ng matalim si Maureen na hinihintay ang kasagutan nito. Habang sina Maureen at Jeric naman ay tila ba normal lang ang naging reaksyon. It's too confidential, Miss Guada. Don't worry. Soon, malalaman niya rin. Makahulugan namang sagot ni Maureen. Nako, naiintriga ako Baka mamaya niyan kabit ka pala, Maureen, kaya ayaw mong ibulgar ang ama. Pahaging naman ng ginang. Bigla namang napatawa si Maureen sa sinabing yun ni Auntie Claire. Alam niya nagbibiro lamang ito pero talagang sakto pa ang sinabi nito kaya naman napatingin din siya sa reaksyon ni Zelia na kasalukuyan namang halatang nagtitimpi lamang. What? You're making me laugh, Miss Claire. Mukha ba akong kabit? Tatawa-tawang tanong naman ni Maureen. Pero sa ganda mong yan, ganyan-ganyan ang gusto ng mga lalaki na katali na. Pabiro pang sabi ni Auntie Claire. Doon ay sumabat na nga rin sa usapan ng ina ni Maureen na si Ginang Celeste. You're being so mean, amiga, to may unika iha, ha? Sabi niya. You know me, Celeste, I'm just kidding, of course. Basta, mas aabangan ko ang father reveal mo kesa sa baby reveal. Sagot naman ni Auntie Claire. At nagtawanan na nga lamang sila doon, maliban kina Zelia at Jeric na may matipid lamang ng ngiti. Kahit nga nananahimik lang si Zelia, ay hindi pa rin siya nakaligtas kay Auntie Claire. You're so funny. Nakakatuwa siya, diba, Zelia? Sabi ng auntie at nagbigay na lamang ng matipid na ngiti ang babae. Matapos ang diskusyon ng iyon ay nagyaya na rin si Auntie Claire sa my table upang makakain na rin sila. Anyway, halina kayo at doon tayo sa table nang mapagsalusaluhan na ang aking mga inihanda. Maraming masasarap na pagkain doon na tamang-tama sa inyong mga buntis. Yaya ni Auntie Claire. Sumunod na rin sila at nauna nang humakbang sina Maureen at Ginang Celeste habang sina Jeric at Zelia naman ay nasa likuran lang at pasimpleng hinawakan ni Jeric ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang asawa dahil ramdam niyang kanina pa itong naaasiwa sa mga tagpong yon. Nang makaupo na sila at nagsimula na rin kumain, napapansin naman ni Zelia ang malagkit na pagtitinginan ni Maureen at Jeric kaya naman hindi na nakapagpigil pa si Zelia at tumayo na ito upang magtungo sa comfort room. Excuse me, pupunta lang ako ng comfort room. Sabi niya sa masungit na tono. Maya-maya pa ay nang makarating na sa comfort room si Zelia ay hindi naman niya namalayang nasundan na pala siya ni Maureen. Hindi ka allergy sa seafoods? Ako kasi maraming ipinagbabawal ang doktor. Sa'yo, wala pa? Paunang tanong ni Maureen. May ilang distansya lamang ang dapit nila ni Zelia sa isa't isa at parehong nakatingin sa kanilang refleksyon sa may salamin. Natural lang naman ang reaksyon ng mukha ni Maureen na nakangiti pa rin kay Zelia, habang si Zelia naman ay halatang nagpipigil na lamang. Pero sabi nga niya sa sarili, ayaw niyang masira ang birthday ni Auntie Claire kaya hanggat kaya niyang magpakalma, ay gagawin niya. Marami rin, pero more on emotional matter. Bawal na bawal daw akong ma-stress at magalit. At dapat daw,
ay umiiwas o lumalayo ako sa mga bagay o taong nagdudulot sa akin ng matinding stress. Mariin na pasaring ni Zelia sabay tingin kay Maureen. Napangisi naman si Maureen. Oh, I hope hindi si Jeric yun. Kasi kapag nagkataong si Jeric ang magiging dahilan ng stress mo, baka layuan mo siya. Ibang usapan na yun, ano? Anyway, napaka-imposible naman na siya. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Maureen ay hindi na napigilan pa ni Zelia na magsalita kaya naman umimik na kaagad siya. Maureen, stop playing safe, okay? Stop being nice. And stop acting like you're innocent. Alam ko na ang lahat. At hindi si Jeric ang tinutukoy ko kundi ikaw. Tigilan mo na ang asawa ko. Magkakaanak na kami, oh. Maawa ka naman sa bata kung may natitira ka pang awa sa katawan mo. Mahiya ka naman. Mas may pinag-aralan ka sa ating dalawa. Pero ikaw pa rin ang nangapit. Yang bata. Si Jeric ang ama. Umaming ka. Matalim na litanya ni Zelia. Hindi rin akalain ni Maureen na ganito palang katapang ang isang tahimik na si Zelia na kung tawagin din ng iba ay hindi makabasag pinggan. Doon niya napagtantong totoo nga ang kasabihan na ang tahimik na tao ay masama ring magalit. Ngunit magpagganon pa man ay hindi pa rin magpapatinag si Maureen bagkos ay magpapakakalmado na lamang ito. Zelia, huminahon ka. Hindi ba sabi mo bawal sa'yo ang ma-stress at magalit? Pagpapakalma niya kay Zelia. Pero hindi ko kayang palampasin ang pagkakataon na to. Ngayon nakaharap ko ang kabit ng asawa ko. Matalas sa sabi naman ni Zelia. Doon ay nagbuntong hininga na lamang si Maureen at hindi na lamang pinatulan si Zelia at hindi na lamang sinalubong ang galit nito. Pareho silang buntis kaya naman si Maureen na lamang ang tatahimik at magpapasensya. Zelia, kung ano man ang sinabi ni Jeric sa'yo, yun na yan. At yun na lang ang paniwalaan mo. Mauna na ako sa'yo. Sabi ni Maureen tsaka tuluyan ang lumabas ng comfort room. Ilang segundo pa lang na makalabas si Maureen ay nakasunod na rin si Zelia. Hindi na nga siya makakatiis pa at makakatagal sa isang lugar na kasama ang kabit ng kanyang asawa dahil pakiramdam niya ay naiinsulto na siya ng harap-harapan at paulit-ulit na inaapakan ng kanyang dignidad. Overtake pa ito kay Maureen na malapit na rin sana sa may table tsaka niyaya na ni Zelia si Jeric na umuwi. Sweetie, nagtatakang sabit naman ni Jeric. Umupo na rin doon si Maureen at kasalukuyang nakatingin sa kanila. Gusto ko na umuwi. Pagod na ako. Anas ni Zelia at halata sa tono ng boses nito na wala na siyang gana. Hindi niya nga hinintay pa ang sagot ng kanyang asawa at nauna na siyang lumabas. Nagkatingin na naman ang mga kasama nila doon sa table at saka nagkibit balikat na lang. Kung naroon nga sana si Auntie Claire ay baka napigilan na sila nito ngunit dahil abala ang ginang sa pag-entertain pa ng iba pang bisita ay hindi niya na namalaya na umalis na nga ang dalawa. Wait, sweetie! Habol-habol naman ni Jeric si Zelia. Hanggang sa makarating sila sa parking at makasakay sa sasakyan ay nakasimangot pa rin si Zelia at hindi pa rin siya nililingon nito. Sweetie, ano bang nangyari? Masama bang pakiramdam mo? Anong masakit? Kunot noong tanong naman ni Jeric habang ini-start ang sasakyan. Gusto ko nang magpahinga. Wala na akong gana. Pagalit na sagot naman ni Zelia. Buong biyahe ay nababalot lang sila ng katahimikan kaya na makauwi sila ay doon na nag-usisa si Jeric. Zelia, ano na naman ba ang problema? Tanong ni Jeric. Gusto ko na magpahinga. Hayaan mo na lang muna ako. Anas naman ni Zelia. Aakit na sana siya patungo sa kanilang kwarto nang pigilan siya ni Jeric. Hindi. Pag-usapan natin to. Nasabi na to ng doktor na humihina ang kapit ng bata kapag nasistress o nagagalit ka. Once and for all, let's make a deal. Mariing sabi naman ni Jeric. Napangisi naman si Zelia at naglabas ng mabigat na hangin. A deal? Bakit kailangan kong makipag-deal? Ano? Paghahatian ka rin ba namin ni Maureen? Nahihirapan ka na? Litanya ni Zelia. Nagpamewang na nga lang si Jeric at saka nagbuntong hininga. Zelia, sige. Hindi na ako makikipagkita kay Maureen but please, hayaan mo maging tatay pa rin ako sa magiging anak ko sa kanya.
Mahal kita. At mahal ko rin ang magiging anak natin, pero mahal ko rin ang magiging anak ko sa kanya, Celia. Patawarin mo ako. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng patawad sa'yo. Sana'y maunawaan mo ang sitwasyon. Pagsusumamo ni Jeric, napilit ikinakalma ang sarili dahil alam naman niyang siya talaga ang mali. Umiling-iling naman si Zelia. Kaya magkita man kayo o hindi, hindi ko pa rin mauunawaan ang sitwasyon. Hindi ko pa rin matatanggap at kailanman ay hindi rin ako makakapayag na magkaroon pa rin kami ng kaagaw dyan sa puso mo. Mariing sabi ni Zelia at tuluyan na nga nagtungo sa kanilang kwarto. Zelia! Zelia! Malakas na tawag naman ni Jeric ngunit hindi na rin lumingon pa si Zelia. Makalipas ang isang buwan ay dumating na nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Sumakit na ang tiyan ni Zelia kaya naman isinugod na siya sa ospital ni Jeric. Jeric! Jeric, manganganak na yata ako! Ang sakit na ng tiyan ko! Sigaw ni Zelia na halos nakangiwit na ang mukha sa sakit at nakahawak na sa kanyang tiyan. Mabilis na nga nagtungo doon si Jeric na aligaga pa nga dahil hindi alam kung ano ang gagawin. Zelia, sandali lang! Taranta niyang sabi at hindi malaman kung ano bang uunahin. Halika na! Sabit ni Jeric at saka binuhat na ang kanyang asawa. Nang madala na ito sa ospital, ay inassist agad sila ng mga nurse at diniretso na si Celia sa operating room. Makalipas ang ilang oras sa wakas, ay nailuwal din ni Zelia ang kanilang unang supling na isang maganda at malusog na baby girl na si Dahlia. Miss Cornejo, ito na po ang baby ninyo, si Baby Jeric. Congratulations! Kapangalan pa talaga ng daddy niya. Masaya ang nurse na may nakaguhit na mga ngiti sa kanyang mga labi nang pumasok na siya sa recovery room kung saan naroon ang bagong anak na si Zelia habang karga-karga niya ang isang sanggol. Sa halip na matuwa si Zelia dahil sa wakas ay makikita niya na ang kanilang kauna-unahang supling ni Jeric, ay biglang napalitan iyon ng pagtataka sa reaksyon ng kanyang mukha. Baby Jeric? Nurse, babae po ang anak ko. Anong sinasabi mong Baby Jeric? Nagtataka niyang sabi nang banggitin ng nurse ang maling pangalan at kasarian ng sanggol na kanyang daladala. Napatingin naman ng nurse sa bata. Sandali namang tinignan ng nurse ang record at doon niya nalaman na tama nga si Zelia. Hindi ito ang kanyang anak dahil babae ang anak nila ni Jeric. Po? Wait lang po. Naku, sorry po. Hindi po pala kayong ina ni Baby Jeric. Pero yung asawa po ninyo nagbigay sa amin ng pangalan ng baby eh. Sandali lang po at dadaling ko lamang ito sa tunay na mommy niya. Kukunin ko lang po ang baby ninyo. Paghingi ng paumanhin nurse. Hiyang-hiya pa nga ito dahil sa kanyang pagkakamali. Mabilis na rin siyang lumabas ng silid upang ibigay na sa kanyang tunay na ina ang sanggol na si Baby Jeric. Nang madala niya na iyon ay saka naman niya kinuha ang tunay na baby na anak ni Zelia na si Baby Dahlia. Mrs. Cornejo, ito na po si Baby Dahlia, sabi ng nurse. Kahit na naguguluhan pa rin si Zelia sa sinabi kanina ng nurse kung sino si Baby Jeric, ay mas lamang pa rin sa kanya ang kasabikan sa kanyang puso na makita na ang kanyang unang supling na si Baby Dahlia. Anak ko! Maluha-luhang sabi ni Zelia nang makalahad ang kanyang mga kamay upang kargahin na ang kanyang anak. Nang makuha niya na si Baby Dahlia ay hindi niya na napigilan pang mapaluha. Kamukhang kamukha ni Jeric ang bata. Lalo na ang kulay ng mga mata nito na tsokolate at mahahaba rin ng mga pilik mata. Wala na ngang makakapantay pa sa nararanasan ngayon ni Zelia na isang ganap na siyang ina. Sa kabilang banda ay muli naman nag-usisa si Zelia sa nurse tungkol sa isang sanggol kahit na nasa kalagitnaan pa siya ng kapanabikan sa kanyang anak. Nurse? Yung batang dala mo kanina, anong pangalan ng ina? Seryosong tanong ni Zelia sa nurse. Bigla namang nag-alala ang itsura ng mukha ng nurse. Naku, baka magalit po si sir. Nag-aalala niyang sagot. Nagpanting naman ang tenga ni Zelia at hindi na rin napigilang mapagtaasan ng boses ang nurse. Magalit? Nadulas ka na nga eh. Ituloy mo na. Maureen ba ang pangalan? Paniniguradong tanong ni Zelia. Nauutal namang sumagot ang nurse. Opo. At
Nandun po ngayon si Sir Jeric. Nang masabi iyon ng nurse ay lumabas na rin ito ng kwarto. Habang karga-karga ni Zelia ang kanyang anak at malalim na nakatitig dito ay hindi niya mapigilang muling mapaluha. Alam naman kasi niyang may kabit ang kanyang asawa at sa tingin niya ay matagal na siya nitong niloloko. Ngayon nga ay malakas ang kutob niya na ang batang si Baby Jeric ay anak din ni Jeric sa kanyang kabit. Kaya naman hindi niya ito matatanggap. Mga walang hiya sila. Halos pinagsabay niya pa talaga kami ha. Tapos pareho pang ospital ha. Wala talaga siyang puso. Sa halip na kami ang tunay niyang anak ang unahin niya, nandun pa siya sa kabit niya. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Umiiyak habang mariin na binabanggit iyon ni Zelia na damang-dama ang galit sa kanyang bawat pagbikas. Ilang sandali pa ay nagtungo na rin doon ang kanyang asawa na si Jeric. Excited na nga itong lumapit sa kanyang mag-ina at sabik nang makita si Dahlia. Sweetie, where's Dahlia? Where's my princess? Excited na tanongin nito kay Zelia. Sa halip na salubungan niya ng ngiti ang kanyang asawa ay hindi na rin nakapagpigil pa si Zelia at doon ay kinumpronta na nga niya si Jeric. Nanganak din si Maureen? Ganito na ba talaga kakapal ang mukha niya? Paano niya nagawa sa akin to? Malakas na sabi ni Zelia ng may diin. Mahigpit din ang pagkakahawak niya sa kanyang anak at para bang ayaw niyang ipakita o ipahawak man lang ito kay Jeric. Doon ay nagsimula na rin magpaliwanag si Jeric. Zelia, mahal kita. Mahal ko pareha sa mga anak ko. Kaya pwede ba? Huwag na muna natin tong pag-awayin ngayon. Pagsusumamo ni Jeric kay Zelia. Ngunit kahit ano pa man ang sabihing paliwanag ni Jeric ay hindi na iyon matatanggapan ni Zelia. Sagad na nga ang kanyang sama ng loob kaya naman wala nang magandang paliwanag pa sa kanya. Ano bang gusto mong maramdaman ko, ha Jeric? Sobra na tong ginagawa mo sa akin ha? Umiiyak na tanong ni Zelia sa kanyang asawa. At dahil kapanganganak nga lamang ni Zelia ay mas mahalaga ngayon kay Jeric ang makarecover na kaagad ang kanyang asawa dahil baka kung mapano pa ito kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Enough na, sweetie. Magpalakas ka na lang muna ng katawan bago unahin ang galit mo sa akin, please. For baby Dahlia. Pagmamakaawa ni Jeric. Sobrang sama na nga ng loob ni Zelia. Yung ba namang parehas pa kayo ng kabit ng asawa mo na dinala sa iisang ospital tapos mas marami pa yung nailaan niyang oras kesa sa kabit kesa sa tunay na mag-ina. Talagang wala nang masabi pa si Zelia. Hanggang sa makalabas na nga si Zelia sa ospital, ay hindi pa rin niya iniimikan si Jeric. Manang, malinis na ba't maayos ang nursery room ng baby ko? Masaya pang tanong ni Jeric habang karga-karga ang kanilang baby na si Dahlia na para bang walang nangyari sa kanilang diskusyon ni Zelia. Ay opo sir, malinis na po. Tugon naman ang katulong. Okay Manang, pakitulungan na lang din kami na maiakyat ang ibang gamit sa taas ha. At na-make sure na masanitize sa mga gamit bago ipasok sa loob ng kwarto ng baby namin, okay? Pahabol pa ni Jeric na excited na sa kanyang pagiging tatay. Okay po Sir Jeric, naunawaan po namin. Sagot naman ng mga katulong. Tunay nga na kapag napagmasdan niyo ng mag-asawa ang nag-iisang dahilan para lumaban pa kayo sa relasyon, ay otomatikong napapawi yon lahat ng galit na nararamdaman mo sa puso. Nang maihiga na si Baby Dahlia sa kanyang pink na kuna, ay doon na siya pinagmasdan ng kanyang mga magulang na sina Jeric at Zelia na pareho ngayong nangingilid ang mga luha. Napakaganda ni Dahlia. Kamukhang kamukha mo siya, sweetie. Nakangiting sabit ni Zelia kay Jeric. Oo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaamong mukha na para bang isang anghel. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal kita. Tugon naman ni Jeric at saka hinalikan na sa noo ang kanyang asawa. Matapos ang pangyayari sa ospital ay hindi na nasundan pa ang kanilang pag-aaway. Hindi na rin gumagawa ng paraan si Jeric para magselos si Zelia kaya naman unti-unti na rin nagiging panatag ang kalooban ni Zelia. Lalo pa at sobrang hands-on ni Jeric sa kanilang anak na si Baby Dahlia. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ay muling bumalik ang pagduda ni Zelia nang muling magpaalam sa kanya ang kanyang asawa. Jeric, saan ka pupunta? Mahinahong tanong ni Zelia sa kanyang asawa.
Hindi naman malaman ni Jerry kung paano magpapaliwanag kay Zelia. Alam niyang pagsisimula na naman ito ng away, ngunit kailangan niya talagang umalis. Sweetie, sorry ha, dahil ngayon ko lang naalalang sabihin sa'yo. May team building pala kami ng mga staff sa Laguna at baka abutin kami doon ng 3 araw. Hindi ko rin nasabi sa'yo dahil hindi ka naman pwedeng umalis sa tabi ng doktor dahil sariwa pang tahi mo. But don't worry, mag-update ako. Oras-oras. Naibilin na rin kita kanamanang at sila nang bahalang umalalay sa'yo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Malumanay na pagpapaalam naman ni Jerry kay Zelia. Bigla namang napakunot ang noo ni Zelia. Team building? Araw-araw tayong magkasama. Araw-araw ka nagkukwento ng mga nangyayari sa opisina tapos ngayon mo lang naalala na sabihin sa akin ang tungkol sa team building? Sabi niya na may pagdududa. Ngunit hindi na nga nagpapigil pa si Jeric dito dahil sa isang malalim na dahilan. I am so sorry, sweetie, pero kahit pigilan mo pa ako, hindi ko na pwedeng iurong ang team building dahil ayos na lahat. Sorry, babawi na lang ako sa'yo pagbalik ko, okay? Sabi niya at nagmamadali nang umalis. Hindi nga naniniwala si Zelia na patungo ang asawa sa kanilang team building. Malakas ang kutob niya na may iba itong agenda at ngayon ay aabutin pa nga ng 3 araw. At lalo ngang kumulo ang dugo ni Zelia dahil malakas ang pakiramdam niya na kina Maureen lamang ito pupunta. Kung dati-rate, ang ipagkaalis ng asawa ay mabilis niya agad itong nasusundan, ngayon ay nagbago na simula nang dumating si Baby Dahlia. Ipinapaubaya na lamang niya iyon sa kanilang driver at hinahayaan na ito na lamang ang sumunod kay Jerry kung saan ba talaga ito patungo. Manong, gusto kong sundan mo siya. Matalim na utos ni Zelia sa kanyang driver at kaagad namang sumunod si Manong. Masusunod po, Madam Zelia. Sabi niya at umalis na rin siya. Makalipas ang ilang oras ay nakabalik na muli ang driver na inutusan ni Zelia na pasundan ng asawang si Jeric. Ma'am, bungad ang driver. Saan siya nagpunta? Tanong naman kaagad ni Zelia. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa ang driver. Ma'am, kina Miss Maureen po. Diretsahan niyang sagot. Bigla namang nagpanting ang tenga ni Zelia at muli na namang umusbong ang galit sa kanyang puso. Sabi ko na nga, be. Sinasabi ko na nga ba't niluloko na naman niya ako? Pinapalabas lang niya na hindi pa talaga sapat si Dahlia para magbago siya. Sige Mano, makakaalis ka na. Maraming salamat. Mariin niyang sabi. Samantala, tama nga ang hinala ni Zelia na kina Maureen pumunta si Jeric. Dali-dali namang pumasok ng loob ng bahay si Jeric na tila pa sabik na makita ang kanyang anak dito na si Baby Jeric na sinadya niyang isunod sa pangalan niya. Napakagwapo naman ng little Jeric ko na to. Giliw na sambit ni Jeric sa kanyang anak. Nakangiti naman silang pinagmasdan ni Maureen. Saan pa ba magmamana yan? Siyempre sa akin. Sabi pa niya. Maya-maya pa ay tumingin ng isang makahulugang tingin si Jeric kay Maureen. Isang sinserong tingin. Maureen, thank you ha. Thank you for taking care of him. Kahit nung nasa sinapupunan mo pa lang siya. Maraming salamat. Buong pusong pasasalamat ni Jeric. Napangisi naman ang babae. Bakit ka ba nagpapasalamat? Natural lang naiingatan at aalagaan ko siya dahil syempre, anak ko rin siya. At syempre mahal ko rin tong si Baby Jeric, ano? Sagot naman ni Maureen na itinama naman ni Jeric. Natin, sabi niya. Natin pala, sabi naman ni Maureen at napatawa pa ito. Halos inabot rin si Jeric ng saktong 3 araw doon kina Maureen para sa isang bagay na hindi niya maaaring ipaalam kay Zelia. Kahit na alam niya magagalit si Zelia, kahit na gustong-gusto niya nang umuwi sa kanyang asawa ay hindi pa rin maaari dahil sa ngayon ay may importante pang bagay na pinagkakaabalahan sila ngayon ni Maureen kesa sa mararamdaman ni Zelia. Samantala na makauwi naman si Jeric ay hinanap niya kaagad si Zelia. Sweetie? Tawag ni Jeric at doon niya natagpuan ang asawa sa may nursery room kasama ang kanilang anak na si Dahlia. So,
Kamusta ang 3-day vacation at pagiging tatay at asawa kina Maureen at sa anak niya? Nag-enjoy ka ba? Sinulit niyo ba ang 3 araw, ha, Jeric? Pagalit na bungad ni Zelia. Halatang ilang gabi na rin itong umiiyak dahil namumugto na ang mga mata nito. Huminga naman ng malalim si Jeric, saka lumapit na sa kuna kung saan naroon ang kanilang anak. Zelia, I'm tired. Huwag mo muna akong awayin, please. Pakiusap ni Jeric. Sorry ha, pero mas nakakapagod paging nanay. Lalo pat may asawa ka na katulad mo. Paano mo nasisikmura na iwan kami rito ng anak mo ng 3 araw? Para lamang maging ulirang ama at asawa sa kabit at anak mo sa labas? Hindi ko na alam, Jeric. Hindi ko na alam. Hindi na kita nakikilala. Mariing sabi pa ni Zelia. At lumabas na nga ng kwarto nang hindi na rin binibigyan pa ng pagkakataon si Jeric na magpaliwanag. At simula nung pangyayaring yon ay hindi na tumabi si Zelia kay Jeric at doon na natutulog sa may nursery room kasama ang kanyang anak. Iniiwasan na rin siya ni Zelia at natitiis niya na hindi nakausapin o pansinin ng kanyang asawa dahil sa punong-puno na talaga siya rito. Hindi niya na masikmura ang ginagawang itong kawalangyaan na halos lantaran na siyang sinasampal ng katotohanan na dalawa talaga sila sa puso ni Jeric. Habang si Jeric naman ay tahimik lang at hindi na lamang nga sinasalubong ang galit ng kanyang asawa para wala ng gulo pa. Isang araw nakita ni Jeric na nakabihis pang alis ang kanyang mag-ina kaya naman nag-usisa siya rito. Zelia, saan ka pupunta? Mahinahon niyang tanong sa asawa na may pagtataka. Check up ngayon ni Dahlia. Kung ipaalam ko man sa'yo, sasamahan mo ba kami? Taas kilay na tanong naman ni Zelia. Natahimik namang bigla si Jeric dahil saktong may mahalaga ulit siyang gagawin at pupuntahan ngayon, kaya hindi niya pwedeng ipagpaliban. I have an appointment. Sabi ni Jeric na kahit hindi pa tapos sa kanyang pagsasalita, ay pinutol na kaagad ni Zelia tsaka matapang na tumingin dito. See? Kaya wala ring silbi kung ipapaalam ko sa'yo. Mauna na kami. Sagot niya at saka tuluyan na silang umalis ng kanyang baby Dahlia. Samantala nang makarating na sila sa klinik ng kanyang anak, ay mabilis naman napawi ang inis sa mukha ni Zelia nang muli silang magkita ng dating kaibigan na si Dale na isa sa magaling na pedya ngayon. Zelia, long time no see! Ang tagal ko rin hindi nakakamusta si Jerry. Kamusta na ba kayo? Ito na bang anak ninyo? Sunod-sunod na tanong ni Dale. Oo, Doc Dale. Kamusta na rin po kayo? Para ngayon na lang ulit kayo napadpad sa Santa Monica. Nakangiting sabi naman ni Zelia. Noon pa man ay family friend na talaga nila itong si Dale dahil na rin sa mga common friends nila. Mabait at talaga namang napakatalino. Marami ring kaibigan at minsan na rin siyang umamin kay Zelia na isa siyang Becky. Si Zelia nga lang nakakaalam nito bukod sa iba pang mga malalapit na kaibigan ni Dale. Oo, tama ka. Pinadala ko sa Spain a year ago. At halos 1 year din ako nagstay doon kaya ngayon lang ulit nabuhay yung klinik ko dito. Paliwanag naman ni Dale. Lumuwag naman ang ngiti ni Zelia sa kanyang mga labi at walang duda na sobra itong proud kay Dale sa lahat ng mga naging achievements nito sa buhay. Wow, grabe nakaka-proud ka naman. Parang kailan lang ay paulit-ulit mong sinasabi sa amin na broadcasting ang gusto mo. Tapos ngayon, pinapadala ka na sa ibang bansa dahil sa profesyon mo? Nakaka-proud ka naman. Siguro kung malalaman to ni Che, sabi ni Zelia nang bigla siyang matigilan. Di bali na nga lang pala. Huwag na natin siyang isali sa usapan. Pagpatuloy niya pa. Tinitigan naman siya ng malalim ni Dale. Sa tono ni Zelia ay alam niyang may problema ito at may pinagdadaanan silang mag-asawa kaya naman napunta sa kanya ngayon ang sentro ng usapan. Mukhang nangangamoy LQ LQ kayo ni Jeric no? Pahiwatig ni Dale. Napabuntong hininga na nga lang si Zelia at saka sumagot. Ay, hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa'yo. Pero, wala naman kasi akong ibang mapapagsabihan ng problema. Ang tagal ko na tong kinikimkim at nagpatong-patong ng sama ng loob ko, Doc Dale. Alam mo namang wala naman akong kaibigan na tanging sa bahay lang ako. Halos 1 taon na rin ganito si Jeric. Ang laki ng ipinagbago niya. Hindi ko na talaga siya nakikilala. Doc Dale,
May kabit si Jeric. At magugulat ka pag nalaman mo kung sino. Paglalabas ang sama ng loob ni Zelia, kaya naman napatanong rin si Doc Dale. Then who? Tanong sa kanya ng doktor. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Zelia at saka diretsahan na sumagot. Si Maureen. Maureen Luna. At harap-harapan pa nila ako niloloko. Hindi ko matanggap, Doc Dale, tapos sabay din kaming nabuntis at sabay din kaming nanganak. Tapos sa iisang ospital pa. At sa halip nga na ako ang una niyang puntahan itong anak niya, ay doon pa siya sa kabit niya unang pumunta. Sagad ng sama ng loob ko, Doc Dale, kung alam mo lang. Minsan nga, hindi ko na napipigilan na kamuhian siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang liit-liit pa nitong si Dahlia. Tapos saka pa kami nagkaroon ng ganitong problema. Hinaing ni Zelia. Bigla namang nalungkot si Dale. Ramdam niyang pinagdadaanan ni Zelia at alam niyang napakahirap nun at sakit sa kalooban. Ngunit ang hindi malaman ni Dale ay kung paano iyon nagawa ni Jeric dahil iyon ang pagkakakilala niya sa lalaki. Ang alam niya ay mahal na mahal ni Jeric si Zelia at stick to one din ito kaya naman napailing na lamang si Jeric. You know, I really couldn't believe na magagawa yun ni Jeric. Noon nga, diba? Tinawag ko pa siyang perfect definition of a husband para sa'yo. Tapos ngayon, ganyan pala siya? Grabe. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko lubos maisip na magagawa yun sa'yo ni Jeric. Nagtaka nga ako kung bakit hindi niyo siya kasama ngayon eh. Grabe. Wala na talaga akong masabi. Lalo pa nang sabihin mong sabay kayong nabuntis si Maureen tapos sabay pang nanganak. Celia, hindi ko alam kung uso pa bang martir ngayon ha, pero dapat kasi hindi ka nagbubulag-bulagan pa. Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, maawa ka sa anak mo. Sinasabi ko sa'yo, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Ako, I also came from a broken family. Sobrang toxic na ng relasyon ni na mom and dad to the point na inuuwi na rin na dad ang kabit niya sa bahay. Rinig mo? Sa bahay. So, nagkakasama-sama kami. At halos araw-araw namin nakikita. Hanggang sa nabuntis din niya. Ito kasing si mommy, siya na yata ang pinaka-martyr na ina at asawa. Halos tuwing gabi ko rin nasasaksihan ang pag-iyak niya. At syempre bilang anak, masakit din yon. Ilang buwan namin tiniis yun. At hinintay na magdesisyon na si mommy. Kasi alam mo, sa totoo lang, kami talaga ng bunso kong kapatid ang inaalala niya. Kaya naman binigyan pa namin si daddy ng huling pagkakataon pa. A very last chance. Pero wala na talaga eh. Maging yung atensyon at pagmamahal niya ay naagaw na rin ng kabit kaya naman ako na nagdesisyon para kay mommy. Alam ko kung gaano niyang kamahal si daddy. Pero mali na eh. Hindi na healthy. Habang si daddy naman nagpapakasaya sa babae niya. Si mommy, wala na. Sirang-sira na. At ayokong tuluyan siyang masira dahil lamang sa isang lalaki na harap-harapan na siyang binabaliwala at sinasaktan. Kaya naman ngayon, sobrang proud na proud ako kay mommy sa tuwing makikita ako siya na nakangiti na at nakikipagkaibigan na rin. Dati kasi takot yun sa tao dahil wala na siyang iba nakikita kundi si daddy. Kaya ikaw, Zelia, I am not recommending na hiwalayan mo rin si Jeric. Pero kung alam mo sa sarili mong wala na talagang pag-asa, kapag dumating na sa puntong ang last option mo na lang, kaya ayaw mo makipaghiwalay dahil sa bata, itigil mo na. Look at me now. Hindi ako masaya na walang ama. Pero kung hindi kami umalis din ng mommy, baka hindi rin namin narating tong narating namin ngayon. Okay naman ako kahit wala si daddy. Dahil si mommy naman ang concern ko. Every woman doesn't deserve to be treated like a trash. I'm strong, but mom is stronger. Hindi na rin siya umiiyak. At lagi nang nakatawa. Kaya ikaw, Zelia, mag-isip-isip ka, ha? Minsan, hindi rin magandang i-consider yung
Dahil lang naaawa ka sa anak mo na lalaking walang ama. Danas ko yan. Kung wala rin naman kwentang ama, don't stay. Just leave. Matapang at buong pusong pagkwento ni Dale kay Zelia. Hindi naman siya makapaniwala na halos pareho nga sila ng nakaraan. Na may ganoon din palang karanasan si Dale na maahalin tulad sa kanya. Na maging sariling kanakaraan na nagdulot sa kanya ng matinding trauma. Ang lalim ng Dale Damang-dama ko. I didn't expect na may nakaraan ka rin pala tungkol sa ganyang sitwasyon. Thank you. Kasi may natutunan din ako. Pero sa ngayon, may huling pag-asa pa naman na natitira sa aking puso. At yun muna ang papakiramdaman ko. Thank you, Dale, sa time ha. Mukhang naistorbo ko na yata ang buong oras mo, but I appreciate it. Thank you na rin sa pag-chat kay Dahlia ng libre. Pagpapasalamat naman ni Zelia kay Dale. At para sa kanya ay tunay nga na nakakagaan ang pakiramdam kapag meron kang iba nakakausap at nakakapalitan ng kanya-kanyang nakaraan. Napakakalaking tulong nga ito para kay Zelia na isang introvert na magkaroon man lamang ng paminsan-minsan ng makakausap. Kaya naman nilaking pasasalamat niya kay Dale sa oras na ibinigay niya dito. Sa kabilang banda naman ay sumagot na rin si Dale. You're always welcome, Zelia. Bumalik ka lang dito kapag kailangan mo ng kausap, ha? Nakangiting sabi naman ni Dale at saka tumango naman si Delia at ngumiti na rin. Okay, thank you Dale, mauna na kami. Mahaba-haba rin ang naging kwentuhan ni na Dale at Zelia, kaya naman hindi na rin namalayan pa ni Zelia ang oras. Parang ang tagal yata ng check-up ninyo Bunga ni Jeric sa kanya na makauwi na sila sa bahay ni Baby Dahlia. Kinuha na rin ni Jeric ang bata. Maraming pasyente. At saka huwag ka mag-alala. Kay Dale naman kami pumunta kaya trusted na. Sagot naman ni Zelia. Sigurado ka? Taas kilay na tanong naman ni Jeric na wari bang nagdududa. Napangisi naman si Zelia dahil sa reaksyon na iyon ng kanyang asawa. Jeric, pinagdududahan mo ba ako? Bakit parang natatakot ka sa sarili mong multo? Nakangisi nitong tanong na para bang nang-iinis pa. I just want to make sure that you're still in the right path. Tandaan mo, Zelia. Sa akin ka lang. You cannot entertain any man. Dahil pagmamayari kita. Naiintindihan mo? Kaya umakyat ka na sa taas. Ayusin mo ang sarili mo at ako na munang bahala dito kay Dahlia. Magdi-dinner out tayo. Mariing sabi naman ni Jeric na may pagbabanta. At sa palagay nga ni Zelia ay nagsiselos ito kay Dale. Hindi na nga lang din pinansin pa ni Zelia ang sinabing iyon ni Jeric at tumaas na patungo sa kanyang silid. Kinagabihan na makapag-ayos na sina Zelia ay nagtungo na sila sa isang fine dining restaurant at sa tinagal-tagal buhat na magkaanak sila ni Jeric ay ngayon lamang siya muling nailabas ng kanyang asawa. Sa kabilang banda sa hindi inaasahang pagkakataon ay sakto namang naroon din si Dale kaya naman siya na ang kusang lumapit sa mag-asawa. Zelia? Jeric, what a moment! Kani-kanina lang sarap ng usapan natin, Zelia, tapos magkikita pala ulit tayo ngayon. Masayang bati naman ni Dale. Maya-maya pa ay bumaling naman ang kanyang atensyon kay Jeric na kasalukuyang hindi magandang dating sa kanya. By the way, hi Jeric, kamusta ka na? Kasi tong si Zelia kanina ay nakamusta ka na? Pahagi ni Dale sabay tingin kay Zelia at kumundat pa. Ngumisi naman si Jeric at nagpatangu-tangu pa. I'm good. Nagkamustahan na pala kayo kanina? Kaya pala nagtagal siya Akala ko maraming pasyente. Sabi niya. Nagsimula na nga hindi magustuhan ni Jeric ang inkwento nilang ito ni Dale kaya't hanggat kaya niyang ikalma ang kanyang sarili para iwas gulo ay ikakalma niya ang kanyang sarili. Actually marami rin naman talaga. Hindi lang maiwasan na hindi magkakwentuhan. Segue naman ni Dale. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Dale dahil ramdam na rin naman ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Jeric. Anyway, sige, may kasama rin ako doon. See you when I see you. Zelia, for sure naman na magkikita pa tayo sa next appointment, diba? See you. Sabi pa niya. Okay, Dale. Thank you. Sagot naman ni Zelia. Halatang hindi nga nagustuhan ni Jeric ang tagpong yon kaya naman nasira na rin ang gabi niya at nagyaya na lamang na umuwi. Let's go. Paggalit niyang yaya kay Zelia.
Napakunot naman ang noo ni Zelia dahil hindi pa man nga lang sila nakakaupo tapos aalis na kaagad sila. Ha? Tanong naman ni Zelia. Uuwi na tayo, tara na. Malakas na sabi naman ni Jeric dahilan para mapatingin ang ilang customers na nandoon kabilang na si Dale. Hindi pa nga tayo I said let's go. At doon ay kinuha na nga niyang kamay ni Zelia at saka nagmarcha na palabas ng restaurant. Hanggang sa sasakyan ay ramdam pa rin ni Zelia ang mabigat na tensyon. Hindi nga rin niya nagustuhan ang inasal ni Jeric sa restaurant, kaya naman talagang galit din siya sa nangyari. Na makauwi na sila, ibinigay lang nila sandali ang bata sa yaya at doon na sila nagsimulang magkumprontahan. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin, Zelia? Ha? Gumaganti ka na sa akin? Answer me! Pag-akasa niya kay Zelia. Sumagot naman ng babae. Hindi! Bakit naman ako babawi sa'yo? At bakit ko naman gagawin sa'yo ang mga bagay na ginagawa mo sa akin? Dahil hindi ako kasing sama mo. May takot ako sa Diyos at mahal ko ang pamilya ko. Bakit? Naiinis ka? Nagsiselos ka? Nagagalit ka? Dahil natatakot ka na gawin ko rin sa'yo yung mga kawalang niya ang ginagawa mo sa akin? Binulabog ka na ba ng konsensya mo o ang tanong, may konsensya ka pa ba? Alam mo, tama si Dale eh. Kung ang natitira ko na lang na option ay si Dahlia para lang hindi ka hiwalayan, mas mabuti pang tapusin na natin ang relasyon nating dalawa. Tapusin na natin ang pagsasamang to. Dahil hindi ko rin naman nakaya, Jeric. Magkasama nga tayo sa isang bahay. Pero may lamat naman ang pagsasama natin. Wala na yung respeto. Wala na yung pagmamahal, Jeric. Kung inaakala mo, nakatulad ako ng ibang babae na papayag na may kahati sa pagmamahal, pues ako hindi. Ayoko na. Ayoko na, Jeric. Maghiwalay na tayo. Dahil wala nang patutunguhan pa ang relasyon na to. At doon nga hindi na nakapagtimpi pa si Zelia. Sigurado siya ngayon na ayaw niya na. Ayaw niya nang makisama pa kay Jeric. Sobrang-sobra na ang sama ng loob na nararamdaman niya para rito. Kaya naman nagdesisyon na siya na makipaghiwalay na rito. Ngunit katulad ng kanyang inaasahan ay hindi makakapayag dito si Jeric. Hindi! Hindi ako pumapayag. Walang aalis sa bahay na to. At higit sa lahat, hindi tayo maghihiwalay, nauunawaan mo? Sa'kin ka lang, Zelia. Sa'kin ka lang. Mariing sambit ni Jeric kay Zelia, ang gigil na gigil. Doon ay tuluyan na ring lumuha si Zelia. Gulong-gulo na kasi siya sa nangyayari. Ramdam niyang mainililihim pa sa kanya ang kanyang asawa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya dapat malaman iyon. Bakit ka ba ganyan? Manhid ka ba talaga? Manhid ka ba talaga, ha, Jeric? Kung ayaw mo akong umalis sa bahay na to at makipaghiwalay sa'yo, pues itigil mo ng pakikipagkita sa Maureen na yan. At hindi mo tatanggapin ang anak niya bilang anak mo. Sigaw ni Zelia. Napatingin na nga rin ng ibang mga katulong sa kanila dahil sa katunayan ay ngayon lamang nila nakitang nag-aaway ang mag-asawa. Hindi naman sila ganito dati kaya naman maging ang mga katulong ay nagtataka na rin. Basta dito ka lang. Kapag sinabi kong hindi ka aalis o hindi tayo maghihiwalay, hindi tayo maghihiwalay. Let's just stop this argument at magpahinga ka na sa taas. Sabi ni Jeric at siya na rin ang unang magpakumbaba. Sobra niyang mahal si Zelia para saktan ito. Ngunit ang hindi alam ni Zelia ay triple pa palang nararamdaman niyang sakit at hirap na nararamdaman ngayon ni Jeric. Palagi mo nilang bang iiwasan ng issue, ha, Jeric? Bakit pa hindi mo mahiwalay-hiwalayan yung babaeng yan? Ano bang binibigay niya sa'yo o ginagawa na hindi mo maiwan-iwan, ha? Bakit ka ba ganyan? Mas gusto mo ba talagang makikita ako nahihirapan, ha? Bakit bang unfair mo? Muling sabi ni Zelia nang umiiyak. Zelia, lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. At tuluyan na ring tumulo ang luha ni Jeric. Ngunit nananatiling galit si Zelia. Para sa akin?
Leche naman, Jeric. Paano naging para sa akin? Sige nga, ipaliwanag mo. Baka sakaling maunawaan ko. Sigaw niya, ngunit umiling lang si Jeric. Not now, Zelia. Not now. Sabi niya. You are so unfair, Jeric. So unfair! Mahinang sagot ni Zelia at saka nagtungo na sa kanyang kwarto na sobrang sama ng loob. Makalipas ang 3 taon, marami na rin nagbago. Yung huling away ni na Jeric at Zelia ay nagdala sa kanila ng pagbabago. Halos ilang buwan ding sinuyo ni Jeric si Zelia. At kahit magmukha na siyang tanga dahil mahal niya talaga ang kanyang asawa, naglaylo na rin ito sa pakikipagkita kay Maureen dahil alam niyang labis nang nasasaktan si Zelia sa kanilang ginagawa. Kaya naman pinilit na lang niyang itama ang lahat bago pa niya pagsisihan ang kanyang mga maling naging desisyon na hindi nagtiwala kay Zelia. Magpaganon pa man habang lumilipas ang mga araw ay natatakpan na rin ang galit ni Zelia para kay Jeric dahil nakikita naman niya ang araw-araw na effort at pagbabago nito kaya naman unti-unti na rin niya itong napapatawad. Isa pa mahal na mahal niya rin si Jeric kaya naman hindi niya magagawang ipagpalit ang kanilang relasyon para lamang sa galit niya. Kung pwede pa namang maayos yon. Isa pa minsan na siyang napabilang sa broken family. Kaya iyon ang ayaw niyang iparana sa kanilang anak na si Dalia. Samantala, oras na ng gabi ay panay pa rin ang sayaw ni Zelia sa pagpapatahan kay Dalia na halos ilang minuto nang umiiyak. Labis-labis na nga ang kanyang pag-aalala sa bata. Dalia, anak. Shh, tahan na. Andito na si Mommy. Sambit ni Zelia habang karga-karga si Dalia. Ngunit kahit anong gawin niya ay ayaw talagang tumahan ng bata. Ayaw ding dumede at ayaw ding maglaro. Bigla na nga lang din itong umiyak kaya hindi na alam ni Zelia ang kanyang gagawin. Anak, ano po nangyayari sa'yo? Tinatakot mo naman si Mommy eh. Anak naman. Paiyak ng tanong ni Zelia sa kanyang anak. At dahil nga hindi naman na makontrol ni Zelia ang bata, ay humingi na siya ng tulong kay Jeric. Jeric! Jeric! Malakas na sigaw ni Zelia at kaagad naman nagtungo doon si Jeric. O Zelia, ba't ka sumisigaw? Anong nangyari? Buhod niyang tanong. Jeric, si Dalia, ibang iyak niya. Hindi rin siya tumatahan. Baka may masakit sa kanya. Tara, dalhin na natin siya sa ospital. Sabi naman ni Zelia na punong-puno ng pag-aalala. Bumilis ang tibok ng puso ni Jeric. Hindi na rin niya alam ang gagawin dahil tila nangyayari na ang pinakakinakatakutan niyang mangyari. Ano? Halika na! Wala pa silang pinalampas pang segundo at isinakay na nila ang bata sa sasakyan at saka umalis na patungong ospital. Hindi nga makausap si Jeric habang nakafocus lamang sa pagmamaneho na halos palaparan niya na ang sasakyan. Lalo nga siyang natataranta dahil hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak ni Dalia na sinisinok-sinok na at halatang nahihirapan na rin sa paghinga. Nang makarating sila sa ospital ay kaagad na silang inassist ng mga nurse at saktong naroon naman ang doktor ng bata na tumingin dito 3 years ago. Nadala kaagad ang bata sa emergency room at doon ay sinubukang pakalmahin. At sa kabutihang palad ay tumahan na rin ang bata ngunit sinisinok-sinok pa rin. Habang si Zelia naman ay nasa labas, naiwan naman sa loob ng silid ang doktor at si Jeric na masinsinang nag-uusap. Doc, ito na ba ang tamang panahon? Seryosong tanong ni Jeric sa doktor. I think, Jeric, akala ko hindi niya maa-adapt yung disease. Mabuti na lang at nagpakita na kaagad ng maagang sintomas. Sagot naman ng doktor. Doon ay muling nagtanong si Jeric. Ibig sabihin ba nito ay gagawin na natin ang procedure? Na nakuha natin sa isa ko pang anak? Tanong niya. Yes, Jeric. As soon as possible ay kailangan na nating magamot ang bata. Mas delikado kapag tumagal pa ang kanyang immune disease. Mabuti na lamang at nakakuha na tayo ng sample sa puso ng isa mo pang anak. Paliwanag ng doktor. Tama ka, Doc. Sige, gawin niyo na. Pagalingin yung anak ko. It's about time. Tugon naman ni Jeric kung saan ay iyan na lamang ang huli niyang sinabi at hindi sinasadyang marinig ito ni Zelia. Ito na nga ang dahilan kung bakit kinailangan ni Jeric na magsakripisyo ng kanyang nararamdaman. Hindi para saktan o pasakitan si Zelia, kundi para iligtas ang kanilang anak na si Dalia.
sa nakaambang na kapahamakan sa bata. Tiniis ni Jeric na magkasakitan sila ni Zelia para lamang maisagawa nila ng maayos ni Maureen ang kanilang plano. At ngayon nga ay nagtagumpay sila na ang tanging hiling na lang ni Jeric ay gumaling na ang kanilang unika iha. Matapos ang ilang araw ay naisagawa na rin ang procedure. Halos ilang araw din sa ospital si Dahlia ni hindi na nga natutulog ang mag-asawa para lamang bantayan ang kanilang anak. Sir Jeric, Miss Celia, ayos na po si Baby Dahlia. Napabalik po sa mga mag-asawa mula sa pagkakaupo dahil sa magandang balitang yan sa kanila ng doktor. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at niyakap ang isa't isa. Talaga? Oh, thank God. May malay na bang anak namin, Doc? Masayang sabi naman ni Jeric. Maya-maya po ay siguradong magkakamalay na siya. Pero sa ngayon po ay hayaan na muna natin siya makapagpahinga. Ang mahalaga po ay ayos ng bata. Wala na rin ho ang immune disease niya. Mauna na po ako. Babalik na lang po ako mamaya. Sabi ng doktor nang umalis. Nag-iwan naman ng pagtataka kay Zelia ang binitawang salita ng doktor. Immune disease? Anong ibig sabihin ni Doc Jeric? May sakit ba ang anak natin na hindi ko alam? At saka ano yung narinig ko kanina na sinabi mong, it's about time. Ano yan? Para saan yan? Nagugulahang tanong ni Zelia. Ngunit bago pa man sumagot si Jeric ay minabuti muna ng lalaki na yayain si Zelia sa loob ng silid ni Dahlia at doon ay nag-usap. Pumayag naman si Zelia at hindi na umalma pa. Zelia, doon na lang tayo sa loob mag-usap. Tataligtas naman na si Dahlia. Maaari ko lang sabihin sa iyo ang totoo na matagal ko nang itinatago sa iyo. Wika ni Jeric at tuluyan na nga silang pumasok sa loob. Bago magsalita si Jeric upang aminin ang totoo, ay hinawakan muna niya ang kamay ng kanyang asawa. Sweetie, may aaminin ako sa'yo. Patawarin mo ako kung matagal kong itinago ito sa'yo. Zelia, may sakit ang anak natin. Nung ipinagbubuntis mo pa lang siya. Noong dinugo ka. Doon sinabi sa akin ng doktor na may problema sa dugo mo na maaaring makaapekto sa bata. Hindi ko sinabi sa'yo to dahil alam ko kung hanggang saan ang tolerance mo kapag tinamaan ka ng anxiety, lalo pat nagdadalang tao ka. Ngunit sa isip namin, baka naman hindi makuha ng bata at madala sa gamot kaya sandamakmak na gamot ang nireseta sa'yo noon ni Doc. Pero para makasigurado sa kakaibang immune disease na maaaring makuha ng bata, binigyan ako ng option ng doktor. At ang tanging solusyon lang para mapagamot si Dahlia ay makakuha ng stem cell na tanging sa pusod lang ng kanyang kapatid na sanggol pa makukuha. That's why I had no choice. At alam kong hindi ka papayag. You've been there. Sa trauma mo sa family mo nung naghiwalay ang mga magulang mo. Kaya alam kong hindi ka papayag na magkaroon pa ako ng anak sa iba. And the truth is, Maureen is my best friend. And she is bisexual. My girlfriend siya. At ang tanging gusto lang din nila ay anak, kaya naman pumayag si Maureen sa hiling ko. She is a good woman, Celia. Wala siyang kasalanan. At nung time na sabay kayong mga anak ni Maureen, sinadya ko yon para sabay silang lumabas ni Dahlia. At ang aking anak na si Baby Jeric. Dahil ang tanging procedure lang na makuha yung stem cell ay magmumula sa puso ni Baby Jeric. Kaya naman una ko silang pinuntahan just to make sure na ligtas din yung bata. Dahil anak ko rin naman siya. Siya ang tanging paraan para maisalba ang buhay ni Dahlia. In the future, katulad ng pagkakataong to, na nagpakita na nga ang sintomas si Dahlia. Pero Celia, walang nangyari sa amin ni Maureen dahil sperm ko lang ang tinurok sa kanya. Kilala ko din naman ang kaibigan kong yun. At hindi rin yung papayag na may mangyari sa amin. Kaya Celia, I'm so sorry kung inilihim ko lahat ng to sa'yo. I didn't mean to hurt you. Ang lahat ng to ay may dahilan. Ito ay para sa anak natin na si Dahlia. Mahabang paliwanag ni Jeric. Ito nga ang dahilan kung bakit napagpasyahan ni Jeric na maglihim. Hindi para saktan si Celia kundi para isalba ang kanyang mag-ina. Nang malaman naman ni Zelia ang katotohanan ay bigla siyang nanlumo. Nakaramdam nga si Zelia ng matinding hiya at awa para kay Jeric. Jeric, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kung anong mararamdaman ko.
Bigla ako nakaramdam ng hiya sa sarili ko. Hindi ko alam na gano'n na palang nangyayari. Gano'n na palang naidulot mo kay Dahlia. At gano'n na palang kalaking sakripisyong ginawa mo para sa amin. Jeric, patawarin mo ko. Mahal na mahal ko kayo ni Dahlia. Kaya gano'n ang naging reaksyon ko. Mahal na mahal kita, Jeric. Kayo ng anak ko. Buong pusong sabi naman ni Zelia. Hinaplas naman ni Jeric ang mukha ng kanyang asawa. At ngayon na ayos ng lahat, pwede bang itigil na natin ang pag-aaway? Pwede bang magsimula muli tayo? Let's start all over again with Dahlia and baby Jeric. Pwede ko bang hilingin yon? Hiling naman ni Jeric. Ngumiti naman si Zelia at ngayon na alam niya ng katotohanan at wala naman talagang dapat na ikagalit ay maluwag na sa kanyang pusong tinanggap ang hiling na iyon ng kanyang asawa. Masumanga nga ito sa naging sakripisyo at pagtitiis ni Jeric. Nagpapasalamat din siya dahil sa dami ng masasakit na salita na kanyang sinabi ay hindi pa rin siya nagawang iwanan ni Jeric kahit na alam niyang nasaktan din niya ang damdamin ng kanyang asawa. Oo naman. Sa laki ng sakripisyong nagawa mo sa amin, ano bang karapatan kong tumanggi? Naging mabuting ama ka lang naman sa kanila kahit na ang kapalit noon ay ang sariling prinsipyo mo. Mahal na mahal kita, Jeric. Nakangiting sagot naman ni Zelia. Maya-maya pa ay nasingit naman na sa usapan si Dale na hanggang ngayon ay pinagsiselosan pa rin si Jeric. Pero si Dale? Wala pa talagang namamagitan sa inyo ni Dale? Tanong niya sa asawa. Bigla namang napatawa si Zelia dahil wala talagang kaide-ideya si Jeric na isang ang Becky si Dale. Kaya napaka-imposible na may mamagitan sa kanilang dalawa. Ano ka ba? Sa tingin mo ba talaga may magagawa ko yon? Kung si Maureen ay bisexual, nalaman ko namang si Dale ay isa ring gay, Becky. Kaya wala kang dapat na ipagselos. Mabait lang talaga siya. Paninigurado naman ni Zelia kay Jeric. Talaga? Mabuti naman kung ganon. I love you. Nang mapanatag na nga ang kalooban ni Jeric ay hinalikan na rin niya ang asawa at kaagad din namang sumagot si Zelia. I love you too, sweetie. Makalipas ang ilang araw, nang maging matagumpay na ang procedure at nakabawi na rin ang lakas sa mga bata, ay napagpasyahan ni na Jeric na pumuntang beach para na rin makapag-relax at makapagpahinga na rin sa kabila ng mga nakaka-stress na nangyayari sa kanilang pamilya. Kasama din sina Maureen at ang kanyang girlfriend. Simula nga nang malaman ni Zelia ang totoo, ay hindi na rin sila nakapag-usap ni Maureen ng sila lamang at nakakapagtawanan kaya naman nang makuha nila ang tamang oras, ay sinamantala na rin nila ang pagkakataon. Hi Zelia! Nakangiting bungad ni Maureen kay Zelia. Naroon sila sa may dalampasigan at nakaupo sa may reclining chair. Hi! Maureen! Nakangiti rin namang bati ni Zelia. Ilang segundo rin silang naging tahimik at dinama muna ang sarap ng tempe ng malamig na hangin sa kanilang balat nang magsimula na magsalita si Maureen. For sure alam mo ng lahat. Panimula niya. Nilingon naman siya ni Zelia at saka ngumiti at doon ay nagsimula ng humingi ng tawad sa kanyang mga nasabi kay Maureen. Oo, kaya naman gusto kong humingi ng sorry. Sorry dahil sa mga nasabi ko at sa mga naging reaksyon ko. Masisisi mo ba ako ng mga panahong yun eh? Wala pa naman akong kamalay-malay sa mga nangyayari. Kaya Maureen, humihingi ako ng dispensa sa'yo. At ngayon na isa ka na ring ina, alam kong nauunawaan mo na ako. Buong puso ang sabi ni Zelia. Oo naman, Zelia. You're a great mom indeed. Walang halong biro. Dahil ako, kung sa akin nangyari yon, na buong akala ko ay harap-harapan ako niloloko ng asawa ko, naku. Hindi ko nabibigyan pa ng pangalawang pagkakataon si Jeric. Hiwalay kong hiwalay. But you have long patience. At sorry din dahil alam kong nasaktan din kita. Pero kung alam mo lang, nung huli tayo nagkausap sa may comfort room, grabe rin ang guilt ko nung kinumpronta mo ako. And at the same time, sobrang naaawa ko sa'yo kaya I'm sorry. Masakit din sa kalooban kong mga nangyari. Patawarin mo rin ako, Zelia. Wala lang talagang ibang mapagkakatiwalaan si Jeric na ibang babae maliban sa akin kaya naman hindi ko na rin siya napahindian. Besides,
Nagpaplano na rin kami ng girlfriend ko na magka-baby kaya sakto, pumayag na rin ako. Kaya sorry ulit ah. Ang mahalaga naman ay alam na natin ang totoo at ngayon ay maayos ng lahat. Tugon naman ni Maureen. Nauunawaan din niya ang mga naging reaksyon at galit ni Zelia dahil maging siya ay nakokonsensya na rin noon. Ngunit wala naman siyang ibang choice. Kundi pansamantala munang itago ang katotohanan noon kay Zelia. Hindi rin naman iyon naging madali sa kanya dahil babae din siya at ngayon ay isa na ring ina. Kaya lubos niya talaga nauunawaan ang mga pinagdaanan ni Zelia na kinimkim ng ilang ding taon. Oo nga, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi naman ni Zelia na may sinserong mga ngiti sa kanyang mga labi. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay lumapit na rin sa kanila si Jeric. Parang ang lalim naman yata ng usapan niyo ah. Pwede ko bumunang mahiram ang asawa ko, Maureen? Wika ni Jeric sa tikim. Marahan namang iniangat ni Maureen ang kanyang likod mula sa pagkakasandal at saka kunwaring masungit na sumagot. Hindi, sa akin ka lang. Taas kilay niyang sabi kay Jeric kaya naman muling napakunot ang noo ni Zelia. Ha? Ta kanyang tanong. Bigla namang napatawa si Maureen dahil sa nagbibiro lamang siya. Ano ka ba? Joke lang, syempre. Sige na, mag-moment na kayong dalawa. At magmo-moment din kami nitong asawa ko habang binabantayan ng mga bata. Tatawa-tawang sabi naman ni Maureen at doon ay tuluyan na nga nakampante ang kalooban ni Zelia. Yan ang gusto ko sa'yo eh. That's why you're my best friend. Oh, lalayo lang muna kami sandali ha. Sige, maiwan na muna namin kayo. Sagot naman ni Jeric. Pansamantala nga munang iniwan na mag-asawa si na Maureen upang maglakad-lakad muna at magkaroon naman sila ng moment na dalawa. Sweetie, ngayong ayos na ang lahat. Wala na ako mahihiling pa. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ang gumaling na ng tuluyan si Dahlia. Kayong dalawa ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. At katulad mo, katulad ng naging trauma mo, hindi ko rin naman hahayaan na masira ang pamilya natin. Kayo ang buhay ko. Sa inyo umiikot ang mundo ko kaya wala nang dahilan para lokohin kayo o ipagpalit sa iba. Mahal na mahal ko kayo. Buong puso at sincero ang sabi ni Jeric sa kanyang asawa. Mahal na mahal ka rin namin, Jeric. At wala na makakahigit pa sa pagmamahal namin sa'yo. Happy Father's Day! Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Mahal na mahal kita. Sagot naman ni Zelia at saka tuluyan na nilang hinalikan ang isa't isa. Sa dami na nga ng pagsubok na napagdaanan at nalampasan ni na Jeric at Zelia, ay masasabing ngang wala na silang mahihiling pa. Nanaig ang kanilang tunay na pagmamahalan sa isa't isa at hindi hinayaan na magwagi ang tuksong pilit silang gustong paghiwalayin. Labis ay pinagpasalamat ni Zelia sa Panginoon na sa mga panahon ng matinding pagsubok na inilaan sa kanila, ay pinagkalooban pa rin sila ng Diyos ng mahabang pasensya at malinaw na pag-iisip na huwag magpasindak, bagkos ay mananatili sa pangako at pagmamahalan nila ng kanyang asawa na anumang balakid ang dumating sa kanilang pagsasama ay hindi sila padadaig at pagigiba. Bagkos ay haharapin nila ito na magkahawak ang mga kamay. Tuluyan na rin gumaling si Dahlia at hindi na nagpakita pa ng anumang sintomas kaya naman kampante na rin ang mag-asawa. Kung minsan naman ay hinihiram ni na Jeric, si baby Jeric kay Maureen, ngunit mas marami ang pagkakataon sa babae dahil siya ang ina ng bata. Ang pag-aasawa, ayon sa kasabihan ng mga matatanda, ay hindi katulad ng mainit na kanin na kapag sinubo mo at napaso ay pwede mong iluwa. Ito ay isa sa mga napakahalagang yugto sa buhay ng isang lalaki at babae na dapat ay pinag-iisipang mabuti at pinaghahandaan bago pasukin. Maraming tao ang nagtatagumpay sa buhay, may asawa, at marami din naman ang nabibigo at may wasak na tahanan. Kapag pumasok ka sa buhay, may asawa, maraming bagay ang mababago sa'yo. Maraming bagay ang dapat mong talikuran, kalimutan, at iwanan. Sa kabila ng katotohanan ito, marami pa rin ang nag-aasawa ng wala sa panahon. Ang akala ng ilan, pag-aasawa ang sagot sa kanilang mga problema. Akala nila ay ganun lamang kadali ang buhay na ito. Marahil, masasabi lamang natin na nagiging matagumpay ang buhay may asawa kapag ikaw ay nakatagpo ng taong makakasama mo sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya.
Taong magiging tapat sa'yo sa lahat ng bagay. Magmamahal sa'yo habang buhay. Katulad ng pag-iibigan ni na Jeric at Celia. Kapag pumasok ang isang tao sa pag-aasawa, dapat ay handa siyang talikuran ng nakaraan. Ang buhay ng pagiging binata at dalaga. Handang tanggapin at harapin ang mga bagay na posibleng mangyari. At handa sa mga pagsubok na darating sa pagpasok sa panibagong yugto ng buhay. Taglay niya ang kahandaang tumayo upang maging mabuting magulang at gabay sa paghubog sa pagiging buo at ganap na tao na magiging mga anak nila. Kung ihahambing sa libro, kapag pumasok ka sa buhay may asawa, tapos na ang unang yugto at pumapasok ka na sa ikalawang yugto ng iyong buhay. Nararapat lamang na handa ka ng ibigay ang iyong buong panahon at buhay sa iyong pinili na makasama habang buhay. Remembering that your spouse is a gift from God is a healthy thing to do. It will somehow help you avoid thinking that your spouse is just a chance. Worst, a mistake. Totoo naman talaga na ang asawa ay regalo ng Diyos. Ang asawa ay hindi lang napulot kung saan. Ang asawa ay hindi galing sa kung kanino man. At lalong hindi siya binigay lamang sa iyo basta-basta. Ang asawa ay regalo ng Diyos. Laging tandaan na ang regalo ng Diyos ay mabuti. Ang asawa mo ay isa sa mga mabubuting regalo ng Diyos sa iyo. At kapag nangako na ang dalawang magkatipan sa harap ng altar, ay wala nang ibang magbubuklod sa kanila. Maliban sa pagmamahal na itinanim ng Panginoon sa kanilang mga puso. Katulad ng pinagdaanan ng mag-asawang Jeric at Celia. Talagang ilang taon ding sinubok ang relasyon nila. Ngunit bandang huli ay napakahalagang manaig pa rin ang pagpapatawad sa isa't isa dahil tunay na wala namang perpektong relasyon. Patawarin ng iyong asawa kapag ito ay nagkasala. Kahit pagaano katindi ang kasalanan na gawa nito. Patawarin mo siya para wala kang bigat na dinadala. Ang hindi pagpapatawad ay nakakasakit ng ulo at nakakasira rin ng maayos na relasyon. At talo ang hindi nagpapatawad. Panalo ka kung magpapatawad ka. Ang pagpapanatili ng galit ay nagdudulot ng hinagpis at karaniwang humahantong sa pananakit. Nakaramdaman ng matinding galit si Celia sa kanyang asawa nung panahong inuusig sila ng problema at itinatago pang katotohanan. Bandang huli ay nangibabaw pa rin ang pag-iintindihan at pagpapatawaran. The earlier you forgive when you get offended by your spouse is better than best. Laging tatandaan na hindi optional ang magpatawad. Ang pagpapatawad ay utos ng Diyos na nararapat lamang nating gawin. At kung tunay na minamahal mo ang isang tao, anuman ang nagawa niya na masama sa iyo, intentional man o hindi, at lahat ng pinagbuklod ng Panginoon ang mananaig pa rin sa kanila na piliin pa rin ang isa't isa dahil ganoon naman ang pagmamahal. Kung isang pagsubok lamang ay magpapatinag na kayo at susuko na, paano ng mga susunod pang pagsubok? Katulad ng ipinamalas ng mag-asawang Celia at Jeric. Hindi man sila perpekto at hindi man naging perpekto ang kanilang pagsasama, ang mahalaga ay sira pa rin bandang huli at hindi nagpatalo at nagpatinag sa matinding pagsubok. Bandang huli, kahit matagal nang kasal sina Celia at Jeric ay pinili pa rin ni Jeric na muling pakasalan si Celia, tandaan ang kanyang walang katapusang pagmamahal sa kanyang asawa. Handa na rin silang masunda na si Baby Dalia at Baby Jeric na ngayon ay 5 taong gulang na. At sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin nila na anuman muli ang mangyari ay mangangako silang hindi na sila maglilihim pa sa isa't isa. Magiging bukas na sila sa lahat at itatama na nila ang mga maling desisyong nagawa. Lalo pa ngayon na mas malakas na sila at pinagtibay ng panahon bilang mag-asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Celia, ano na naman bang problema? Tanong ni Jeric.